Peace be with you. I'm Brother Jet. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang araw Amen. mga kapatid. God, yes. Oh, magandang araw na, hindi gabi. Magandang araw na yun. Oo. Kaliwanag. Yes, welcome muli mga kapatid Mm. sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Amen. Pinagdiriwang po natin ngayon ay ang Linggo ng Pentecostes. Amen. So, syempre, kung natin patagal ito, simulan na natin yung ating Amen. pagninilay sa ating mga pagbasa. So, para sa ating unang pagbasa, Brother Fernan, ano ba yung mensahe ng ating first reading? Okay. So mga kapatid, ang ating pong unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verses 1 to 11. Amen. So ito mga kapatid, yung tinatawag na birthday ng ating simbahan. Yes. Kasi dito mga kapatid, nagtipon-tipon yung mga alagad sa isang lugar na itinuro sa kanila ng ating Panginoon, at doon dumating yung Holy Spirit. Amen. Saan yun ng isang malakas na hangin. Amen. So pumasok yun doon sa bahay na tinitigilan nila, doon sa kwarto na yun, umikot yung malakas na hangin. And nakita nila bawat isa, may dilang apoy sila sa ulo. Which is sumisimbolo nga ng presensya ng ating Panginoon. Kasi kung mababalikan natin sa Bible, no, laging may apoy kapag nagpapakita ang Diyos. Yes. Kagaya nung burning bush, yung nandun si Yahweh. Praise the Lord. Yung pillar of fire, nung itinakas ni Lord yung mga kasama ni Moses, yung pinalaya sa Egypt, di ba? Yes. Nandun yung pillar of fire. Tapos doon naman nga, sa Pentecostes, no, doon sa pinagdiriwang natin, ng simbahan natin, bilang apoy naman sa ulo ng mga alagad, bilang sign na nandun ang ating Diyos. Mm. So, ano ba yung significance nito? So mga kapatid, yung Pentecostes po kasi, ang literal translation niya ay 50. So siya ay 50 days after ng Passover ng mga Hudyo. Yes, tama. Tapos tayo naman dito, mga Katoliko, 50 days din after ng Easter. No? So significant yung Pentecostes kasi nga, ito yung kapanganakan nga ng ating Mismo. simbahan. Mm. So, ano ba yung nangyari after nun, nung nagkaroon dilang apoy yung mga alagad? Nakapagsalita po sila in different languages. Mm. At dahil doon, no, nakapagsalita sila, nakapagpuri sila, yung mga tao na nasa paligid, nagulat silang lahat kasi, uy, language namin yan. Kumbaga, halimbawa, Ilocano ka, bigla kami narinig ng Ilocano ron. Oo. So, napalapit ka ngayon dahil na-curious ka eh. Yung mga iba rin na narinig yung kanilang native tongue, lahat sila napalapit. And then nung nakita nila yung mga alagad, sabi nila, teka muna, hindi naman taga sa amin to Pero, ba't nakapagsalita siya nung lingwahe namin? Pinapakita lang nun mga kapatid na ang Panginoon, ang Holy Spirit, no? Ang ating Diyos, no? Yung Holy Trinity, no? Yes. Talagang makapangyarihan sila. At lahat ng bagay na kakailanganin ng kanilang mga hinirang, ipagkakaloob nila upang matipon nila ang kanilang simbahan. Kasi ang simbahan, siyempre tayo mga kapatid, na naniniwala sa ating Panginoon. Ipinapakita rin ito yung pagkakaisa. Kasi, paano pagkakaisa yun? Iba-iba yung salita. Kasi kung maalala nyo mga kapatid, sa Lumang Tipan, nabanggit dun yung Tower of Babel. Di ba ang ginawa ni Yahweh doon? Hiningahan niya yung mga tao, nag-iba-iba yung salita nila. Yes. Para hindi sila magkaintindihan. Para hindi sila magkaintindihan. Para hindi na matuloy yung kahangalan na ginagawa nila. Kasi tatay sila ng tore, di Para ba? maabot nila yung Oo. Panginoon. So, ang ginawa ni Lord, nung una, yung pag-iiba-iba ng salita, una, iyon ay sumpa. Pero, dahil nga, si Kristo ay dumating na sa lupa at umakyat sa langit, natupad na yung kanyang propesiya, ginamit niya rin yung iba't ibang salita naman para pagkaisahin naman yung mga tao. Kung dati ginawa niya yun para magkawatak-watak, ngayon naman ginamit niya para magkaisa. Kasi mga kapatid, ang ating Panginoon, siya lang ang pwedeng gumawa na
maaaring pangit siya sa umpisa, akala natin hindi maganda. Pero sa huli, may magandang plano pala talaga siya. Amen. Blessing pala siya sa huli. Yun yung display ng kagalingan ng ating Panginoon. And pinapakita rin nun na si Jesus Christ, talagang hindi niya papabayaan yung mga kasama niya, yung mga naglilingkod sa kanya, yung mga tinuring niyang kaibigan. So, ito mga kapatid, ito ay isang muling paalala sa atin na kahit ano pa man tayo, kahit nasaan pa man tayo, anong lahi ka man ang galing, ano man yung salitang sinasabi mo, ano man yung paniniwala mo, kayang patunayan ni Lord na magaling siya. Kaya niyang patunayan na hindi kanya pababayaan. Amen. As long as makikinig tayo sa kanya. Amen. Kasi yung mga tao, kung hindi naman nakinig yun, hindi nila malalaman na salita pala nila yung sinasabi. Yes. So, ibig sabihin lang, mga kapatid, kung gusto natin na masaksihan natin yung galing ng ating Panginoon, kung gusto natin na maramdaman yung pagmamahal niya, makikinig talaga tayo at mag-iintay tayo. Kasi si Lord, tapat siya, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Praise God. Oo, kasi yun din yung ano yun, no? Yung maraming na-evangelize, Oo. maraming nag-convert into Christianity. Oo. So, Pentecostes, talagang ano eh. Yun ang pinakamaraming conversion. Mm-hmm. So, yung araw na yun. Kaya doon mo malalaman na kung gaano kagaling yung ating Panginoon. Actually ka, Bro Mark, parang may numbers pa nga yan yung mga na-convert eh. O, 3,000. Oo, 3,000, 3,000, mga 3,000. ganyan numbers. Madami, libo. Well, kaya nga to tinawag na kapanganakan ng ating simbahan. Kasi ang daming na-convert nun. Ang dami na biglang naniwala. Ikaw ba naman? Alam mo, si Brother Mark, biglang nagsalita to ng French. Kilala mo naman sa pangukuha ng salitang ganyan. Well, kumbaga muli mga kapatid, pinapatunayan nga lang nitong ating unang pagbasa na talagang si Lord pag may ginusto siya, walang imposible sa kanya. At lagi nating tatandaan na yung Holy Spirit, mga kapatid, hindi lamang yun sa mga apostol iniwanan. Iniwanan po yun para sa atin lahat. Oh, tsaka ang galing lang talaga ni Lord, ni Jesus, kasi hindi niya hinayaan na magkanya-kanya yung mga apostol, yung mga taong naniwala sa kanya, no? Kasi pag nagkanya-kanya yan, iba't ibang interpretation. Wala silang guidance. So ang ginawa ni Jesus, ibinaba niya nga in the form of bilang apoy, no? Tapos napuspos lahat ng mga tao doon, no, ng Holy Spirit para maging guided sila. Kasi yung mga panahon na yun, no, mga brothers, lahat sila natatakot eh. Takot sila kasi nga pag mahuli sila ng mga doon, yung mga naniniwala, yung mga sumusunod, papatayin sila. Oo, mga Hudyo doon. So ngayon, nagkaroon sila ng lakas ng loob. No, kasi nga guided sila, na-bless sila. So, gusto ko lang mga brothers, familiar tayo sa video na to, para mas malinawan, mas makita ng mga kapatid natin kung ano ba talaga yung unang pagbasa na tinatalakay ni Brother Fernan, kung ano ba yung dilang apoy na yun, kung paano sila napuspos ng Holy Spirit, tsaka yung sinasabi ni Brother Fernan na iba't ibang lengguwahe ang sinabi. May nagbobonjour, may nag-Ilocano. So, kidding aside, pero may mga iba't ibang lengguwahe, ibang salita na sinasabi yung mga tao doon. So, papalabas namin tong video na to, mga kapatid. Amen. Okay mga kapatid, Yan. after nating mapakinggan yung ating unang pagbasa, ngayon naman, pakinggan natin yung interpretation ng ating kapatid na si Gerald sa ating second reading. Yes. Sobrang ganda ng topic natin ngayong Sunday na to, ngayong week na to, no? Kasi ito na nga yung birthday ng ating simbahan, which is na kung kailan tinatag yung Kristyanismo, kung kailan tinatag ni Jesus ang simbahan. No, sa ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. So dito, pinapaliwanag naman ni Apostol San Pablo ang Holy Spirit. Ngayon, kasi noon pa man, may Holy Spirit na mga brothers sa nakasama ng Diyos Ama, ng kasama ni Jesus na Diyos Anak. Ngayon, hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin Holy Spirit.
Oo. Kaya dito natin bilang Katoliko, dito natin ginagawa yung ang simbolo ng Katoliko pag tayo nag-aantanda ng sangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. No, so dito pinapaliwanag ni Apostol San Pablo na ang Holy Spirit is noon hanggang ngayon kasama pa din natin. Yan. Kasama ng Diyos Ama na hanggang ngayon kasalukuyan kasama po natin ng Holy Spirit. Yes. Hindi man natin nakikita ang banal na espiritu, no, pero nararamdaman natin siya. Yun. So, paano po natin maramdaman ng Holy Spirit, mga brothers? Every time tayo na nagdarasal, usually pag nagdadasal tayo, nagwo-worship tayo, may kasamang kanta. Pag yung, for example, tinamaan yung kalooban mo, ang emosyon mo ng prayer at naramdaman mo ikay naiiyak at ikaw ay kinikilabutan, natutuwa, no? Ibig sabihin nun, kasama mo ang Holy Spirit. Amen. Iisa lang po ang ating banal na Espiritu Santo. Pero ang banal na Espiritu Santo, alam natin itong mga brothers, na may binibigay siyang mga handog para sa ating lahat. No? Marami siyang binibigay na handog na to na hindi siya basta-basta instant or bigla-biglang dumarating para sa atin. Ito, ibibigay ito ng Holy Spirit, pero ikaw din ang maglalabas nito sa sarili mo. Ang gulo, no? No? May bibigay sa yung regalo, handog na Holy Spirit, pero ikaw din ang maglalabas mismo sa sarili mo. No? Paano? Hihiling tayo sa banal na Espiritu Santo kung gusto mo magkaroon ng regalo ng galing sa banal na Espiritu Santo tulad ng pananampalataya. No? Hindi siya ibibigay kung hindi mo siya papaganahin sa sarili mo. Oo. So paano ka magkakaroon ng isang faith or pananampalataya kung hindi ka maniniwala sa ating Panginoon? Amen. No? Kaya nga sinasabi, familiar tayo sa tagline na to na faith can move mountains. Hindi naman nakakapag-usog ng ating pananampalataya, literal na bundok, no? Ang sinasabi sa faith can move mountains, ang mountains kasi yan yung mga problema mo na kaya mong lagpasan, tawirin, akyatin hanggang makababa ka ulit, no? Kung ikaw may pananampalataya sa kanya. Isa-isa natin mga brothers yung regalo o handog ng banal na Espiritu Santo. Ayan, ipapakita ni Brother Greg yung 9 gifts of the Holy Spirit na yan. Pananampalataya or faith, karunungan o wisdom, yung kaalaman or knowledge, discernment, miracles, prophecy, tongues, interpretation of tongues, at miracles, o healing pala. So, yung siyam na yon, ibibigay yon ng libre ng Holy Spirit, pero gagamitin natin yung regalong yon sa mabuting paraan. Amen. Hindi sa pansariling kagustuhan, hindi sa kayabangan, hindi sa fame na tinatawag din natin. So nabanggit dito sa sulat ni Apostol San Pablo na tayo ay binautismuhan ng banal na Espiritu Santo. No, kasi tayo sa binyagan, di ba nabinyagan tayo sa tubig. Pero yung binibinyagan po tayo nung tayo baby, nung bata tayo, sanggol, ando doon na yung Holy Spirit. Kasi hindi makakapagbinyag ang simbahan kung walang Holy Spirit na yon. At nabanggit dito sa sulat ni Apostol San Pablo na tayo ay may kanya-kanyang gawain. Ito is particular na tinutukoy ni San Pablo dito is yung sa simbahan. Sa simbahan kasi, di ba alam naman natin, ang pinakapuno po dyan sa simbahan na namumuno is ating mga kaparian. O mga ating nirespetong mga kaparian. Siyempre, may mga gumagalaw din dyan sa loob ng simbahan, may mga choir, may mga brothers or sisters tayo dyan na laiko ministro, may mga sakristan, mga asheret, yung mga prayer vigil or mga prayer concert po natin dyan sa mga simbahan. Maraming trabaho po yan. So, pero iisa po ang layunin po ng simbahan, no? Na ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen. No? Ganun din sa community, iba't ibang community, iba't ibang religions, iba't ibang mga sekta, no? Pero isa lang naman yung sinasamba din natin Si Jesus lang ang ating Panginoon, si Lord lang ang ating sinasamba, no? So lahat ng ginagawa din natin, no, katulad sa unang pagbasa, iba't ibang wika, iba't ibang lengguwahe, pero iisa ang ating sinasamba. Parang nabanggit ko to yung mga previous natin topic natin na
iba't ibang bansa, iba-ibang lingwahe, pero si Lord lang naman din yung pinupuri, ang wino-worship, ang ating pinaparangalan. No? So ganun din, no? Kaya nagkaroon po tayo ng mga wika mula sa Arabic, may mga wika sa Asia, sa atin, may mga sa Amerikano, ano. So kasi nga para magkaroon din tayo ng isang layunin. Kaya magkakaiba tayo ng wika no. No, kasi baka iba yung way ng worship natin sa Pilipinas. Iba ang worship or prayer sa ganitong bansa. So, 'yun ang pinakalayunin natin pero iisa pa rin ang ating sinasamba. Amen. Amen. Kasi yung Holy Spirit, sabi nga nung pare nung isang teaching na natin ako. Yung Holy Spirit na andyan na yan. Kasi minsan iniisip natin yung mga misyonero, Yes. 'di ba? Pumunta tayo doon para makilala nila yung Panginoon, para malaman nilang may Diyos, ganyan. Pero ang totoo, nandun na yung Panginoon. Hindi nga lang nare-recognize. So, yun yung trabaho natin na malaman ng mga tao na yung Holy Spirit na andyan. Yes. Kailangan lang ma-recognize. Kailangan lang mas ma-emphasize at masabi na meron talagang Holy Spirit. Kasi minsan iniisip natin, sa mga kasalanan wala yung Holy Spirit diyan, sa mga mahihirap walang Holy Spirit, sa mga politikong walang Holy Spirit. Pero naandiyan yan, hindi nga lang nare-recognize o hindi pinapansin. So, yun, napaka-importante po na alam nating lahat na sa kahit anong ginagawa natin, ano pa yung estado natin sa buhay, lagi nating kasama yung Holy Spirit. At kailangan natin maging aware para yung mga actions natin, mga decisions natin, maging In line. sa kung ano ba yung gusto mangyari ng Holy Spirit. Talaga. Yun, so kailangan po maging aware tayong lahat. Amen. Amen. Ako, mayroon lang akong gustong itanong kay Brother J. Yes, sige po. Kasi, nabanggit kanina, di ba, mga kapatid, pag-usapan kanina yung 9 gifts of the Holy Spirit. So, syempre, alam natin, galing agad sa Holy Spirit yun. Kasi may pangalan na siya eh. Yes. 9 gifts of the Holy Spirit. Ang tanong ko lang, Brother J, dun sa ibang regalo na hindi mismo yung 9. Main yun eh. Yun Yes, yung yes. main. Main 9 gifts. gifts. Tayo, may nare-receive tayong biyaya eh. Yes. No? Tanong ko sa'yo, Brother J, paano malalaman ng mga kapatid natin na kapag nakatanggap sila ng biyaya mula sa Diyos, or may natanggap silang biyaya o regalo, paano nila malalaman ngayon kung galing ba sa Diyos yun? Yes. So makakamdaman naman natin kung mabuti ito eh. So halimbawa kung pinagpala ka pagdating sa pinansyal. Yan. Usually talagang mayroong pinagpala at meron naman hindi masyado. Yan magandang malaman ano yung pinagkaiba eh. Ngayon dahil nakakamdaman halimbawa si Brother Mark na pinagpala sa sa pera, pinansyal So, yes, blessing 'yon. Biyaya 'yon. Pero may purpose ang biyaya ng Panginoon kung bakit ipinagkaloob sa iyo o sa atin yung bagay na 'yon, yung material na 'yon, no? Kasi pag nagbibigay ang Diyos, hindi lang naman pansarili mo gagamitin 'yun. Yun. Mark, binigyan ni Lord ng 1 million. Wow. Okay ah. Wow, ang laki naman bro. Tayo, close tayo mga 350 sa'yo. O yan na yun, mga 500 na yun. 600. Naman lang ako konti. Ang ibig ko sabihin na yun, bibigyan ka ng Diyos na dapat hindi mo sarilihin. Kasi ang Panginoong Hesus natin, hindi naman siya nagdamot eh. 'Di ba? Binigyan Diyos nga siya eh. Dapat siya yung mag-utos, siya yung mag-command sa mga tao. No, alam niyang Diyos siya pero hindi niya ginamit yung pagka-Diyos niya. So sa atin, syempre, ganun din. Pag binigyan tayo, wag natin i-Diyos yung material na bagay na yan. Imbes, ibahagi din natin. Hanggat maaari nga kung walang matitira eh, ibahagi mo. Kasi bibigyan ka pa ng Diyos ng panibago, i-replenish ka. Amen. Kaya yun nga mga kapatid, kung yung feeling natin ay talagang super blessed tayo, dapat ma-bless din natin yung kapwa din natin na kasi daluyan lang tayo eh. Daluyan lang tayo or ginagamit lang tayong instrumento ng ating Panginoon para makatulong din sa kapwa natin. Amen. Parang ano lang eh. Halimbawa, si Brother Mark, binigyan siya ng bagong van. Halimbawa, bagong van. Binigyan siya.
gusto talaga ni Brother Mark yung ba na yun. Pangarap niya yun eh. Yung Grandia na ano. Uy, yung malaki. Yung computer device. Yung ilong. Oh, ayun. Maganda So, nakuha na ni Mark yun. Nagka-blessing siya. Mm. Ang ginawa ni Mark ngayon, ang pinagkagastosan niya, bumili pa siya ng mga pampaganda palalo doon. Pinare-upholster niya pa. Naging second Binili floor. niya ng bags. Yung aircon, di siya nakontento. Pinano niya. Oo. Ibig sabihin, sa halip na yung biyaya i-share mo, ang ginawa mo, doon ka na lang nag-focus sa natanggap mo. Naging mayabang ka na lang. Mayabang mo. Parang ano, biglang ang naging mahalaga na sa'yo, yung regalo na Oo. Which is dapat ang una niyang inintindi, paano mo magkakasya rito yung mga member. May Di ba? mga husol ko. Oo. Well, yan. Thank you bro. Yes, so, pang sinasabi ni Bro Fernan, ano, yung bandan ni Mark na binili ni Mark, pinalagyan ng split type na Okay, aircon. yeah. Pinalakas ang aircon eh. Nilagyan ng TV. Wala nang upuan, kama na lang. Oo. Nakasakay. Praise God. Okay, mga brothers, so dako na tayo ngayon sa pinaka-highlight ng ating misa ngayong Sunday na bibigyan reflection ni Brother Mark. Okay, so yung ating mabuting balita ay mula sa Juan 20:19 to 23. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. So, papuri sa iyo, Panginoon. Okay, so, yun, kung ikukwento natin yung nangyari dito, so, andito yung mga apostol, magkakasama sila sa isang bahay, sa kanilang tinutuluyan, nakapinid yung pinto, ibig sabihin, nakasara. No? Nakasara yung pinto, tapos dumating si Jesus Christ. Nakasara yung pinto, pero nakapasok siya. At sinabi niya, peace be with you, o kapayapaan. No? So, yun, so natuwa yung mga apostol. Kasi nga, kasama ulit nila si Jesus Christ after yun nga, 50 days, no? After 50 days. So, hindi pala 50 days, after a week, no? Ng kanyang muling pagkabuhay. Pentecostes pala yung sinasabi ko kanina. So, natuwa yung mga apostol kasi nga muli nabuhay yung ating Panginoon, pinakita pa yung sugat, Oo. yung sugat sa kanyang palad, sa kanyang tagiliran, no? Talagang pinakita niya kasi patunay na siya ay namatay at nagkasugat. No? Hindi yung biglang nabuhay na lang siya na wala gumaling. Hindi muro-muro lang. Hindi lang moro-moro, kundi siya talaga yung nakita nila. At syempre, hiningahan niya yung mga apostol, nang ibig sabihin ay, sumainyo ang Holy Spirit. Ano? So, sinabi rin niya dito na ang inyong mga papatawarin ay pinatawad ko ninyo. No? So, yun yung pinakabuod ng ating mabuting balita. So, talagang sa sobrang ikli ng mabuting balita natin, pero ang daming nangyari. So, isa-isahin natin. Mag-emphasize ko dito yung nakapinid o nakasara. Nakasarado na pinto. So, syempre nakasara siya kasi yung mga apostol takot. Yes. Yun yung panahon na hinahanap sila ng mga Hudyo eh. Kasi nga, namatay na yung leader nila. Mga most wanted na sila eh. Parang si ano. Okay, so iba po yun. So, okay, balik tayo sa ating topic na. So, syempre takot sila. Kaya kailangan sarado yung pinto para wala makapasok. No? So, ano yung ibig sabihin nito? Parang tayong mga tao, di ba? Halimbawa, nasaktan tayo, no? May nakagalit sa atin, no? Talagang hindi tayo makapagpatawad. Diba parang nagkakaroon tayo ng boundaries, nagkakaroon tayo ng pinto para maproteksyonan yung ating sarili. No? Pero yung ating Panginoon, hindi hadlang sa kanya yan na yung ating mga galit at yung mga puot ay magpatuloy na lang, no? So kayang-kaya niya yung pasukin. No, gaya ng ginawa niya sa mga apostol, nasarado yung pinto, pero nakapasok siya. Kasi nga alam niyang mga takot, no? Tayo, may mga ganun tayo sa buhay natin na tayo natatakot, naiinis, nagagalit, ayaw nating mag-entertain ng kahit na sino, ayaw nating magsimba. Pero yung ating Panginoon, hindi hadlang yung mga yan para maiparamdam niya sa atin yung pagmamahal na yun na gusto niyang ibigay sa atin. No, so binanggit din diyan yung kapayapaan. No, so peace be with you. Kapayapaan sa ating lahat, no? Kapayapaan sa inyo. So pinapakita dito na ang daming nangyari.
namatay siya, Mhm. sinaktan siya, na-betray siya, Yes. no? At yun, namatay. Talagang sugatan. Mhm. No? Talagang, nakakaawa talaga. Talagang kung napanood nyo, parang lahat naman tayo nakapanood siguro yung Passion of Christ, no? Oo. Talagang yung itsura ni Jesus Christ doon sa video na yon. Talagang may inis kang magagalit, no? Kasi nga talagang Nakakagalit talaga. nakakagalit talaga. Maawa ka pa. Pero ano yung ginawa ng ating Panginoon? Sinabi niya, peace be with you. Kasi nga, tinuturo din dito ng ating Panginoon, opinion ko lang po tinuturo ng ating Panginoon na sa gitna ng ating mga galit, ng ating mga sakit, ng ating mga puot, ng ating mga tampo, kung ano pa yung mga negative emotions na yan, still, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapayapa. Amen. Na maging masaya. Yes. At syempre, yun, paghinga niya ng Holy Spirit sa mga apostol, kung saan, yun yung magiging katulong nila ng mga apostol para magawa yung mga kailangan gawin, no? Para maikaalat yung mabuting balita. Amen. So, ngayon, ganun din. Tayo, hinihingahan tayo ng ating Panginoon. Andito na yung Holy Spirit, no? Kailangan nating magdasal para sa Kanya. Magdasal sa Kanya para, sabi nga ni Brother J, para maibigay sa atin yung mga regalo, mga handog. Yung Holy Spirit yung tutulong sa atin kung paano natin magagawa yung mga nagagawa ng apostol dati. Mhm. No, so, gaya po ng ginagawa namin, bago kami magsimula, talagang nagdadasal po kami Yes. na Lord, Amen. please give us the wisdom. No? Yes. Please give us the knowledge, Lord. Please use us, Lord. Holy Spirit, help us, Lord. Yes. Para masabi namin yung mga salitang nararapat po para po may kalat namin yung mabuting balita. Yes. No? So, napaka-importante po na lagi tayong nahingi ng tulong sa ating Panginoon Mhm. sa Holy Spirit. At ano pa yung pinakahuli? Yung ang mga pinatawad nyo ay patatawarin nyo din. No? So, napaka-importante po ng pagpapatawad. Kasi hindi tayo magiging fully happy. Hindi tayo magiging tunay na masaya kung tayo ay hindi nakakapagpatawad. Yes. Ibig sabihin po nun, may mga galit tayo sa ating dibdib. Parang hirap nga naman maging masaya na hindi ako dito. Pero parang ka-plastic na kasi nga. Kasi nga, Punong-puno na pala. punong-puno. Or, minsan, hindi mo na kayang mag-enjoy kasi nga punong-puno ka na ng galit. Mhm. So, napaka-importante po at napakaganda po ng ginawang yun ng ating Panginoon kasi truly, ma-experience natin yung pagpapatawad niya sa pamamagitan ng mga apostol. Yes. Na ngayon, ay na-experience po natin sa pamamagitan ng ating mga pari. Amen. Sa pamamagitan ng confession. Mhm. So, yan yung dahilan kung bakit may confession. Yun. Yung pangungumpisal. Tama. Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa mga apostol, ganoon din po ang ginawa ng ating Panginoon sa ating mga pari. Mhm. So, misa kasi tinatanong tayo ba't kailangan mo pang sabihin sa pare? Yan po yung dahilan noon. Yan po yung eksaktong mga words mula sa Bible kung kaya ginagawa ng Sinabi mga talaga pare. ni Jesus yan. Oo. Hindi yan invento lang ng Hindi po yan invento. Hindi invento ng Katoliko yan. Oo. So, yun. Kasi may binigyan ng kapangyarihan, ng authority ng ating Panginoon yung mga pare para tayo ay linisin at mapatawad. Yung tinatawag nga nating yung absolution. Yes. No, so, yun, napakaganda po ng ating mabuting balita kasi kumpleto Amen. na siya. No, talagang makikita mo kung binigyan ka ng regalo, pinatawad ka, binigyan ka ng kapayapaan, no? Saradong-sarado na yung puso mo, yung isip mo, pero kayang-kayang pasukin yan ng ating Panginoon. Amen. So speaking of pagpapatawad bro, nabanggit mo nga kanina, absolution. Absolution. Ibig sabihin, absolution, lahat, Lahat. no? Mhm. Lahat, absolute, lahat eh. Nino man. So, kapag nangungumpisal tayo mga kapatid, lahat ng kasalanan natin. Mm-hmm. Hindi po yung namimili ka lang ng maganda sa pandinig ng pare. Nahihiya. Isa kasi nahihiya. Nahihiya ka. Kilala pa naman ako ni Padre. Pero mga kapatid, tandaan nyo, sa totoo lang bilang tao yung pare. Doon muna tayo tumingin, bilang tao yung pare.
wala yung pakialam kahit ano yung sabihin mo sa kanya. No? Mm. Wala siyang pake. Mm. Kasi hindi yun naman yung kasalanan mo ang tinitingnan niya eh. Mm. Ang tinitingnan niya, yung gesture na ikaw ay nangungumpisal. Mm. At bilang siya naman ay alagad ng Diyos, huwag kayong mag-alala at hindi niya yung sasabihin kahit kanino. Oo. Malaki ang pananagutan niya sa ating Panginoon pag ichinismis niya yung kasalanan mo. Oo, miski Oo. mortal pa yan. Tsaka walang paring gagawa nun, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong, kasi hindi naman natin alam kung anong ginagawa ng pare sa bago sila maordinahan. Ano? Pero sigurado ako, talagang hindi nila yun gagawin dahil malamang merong teaching about that eh. Yes. Kung bakit hindi nila yun pwedeng sabihin kahit yan. Mm. Ang ngayon naman, Brother Mark, matanong lang kita. Kasi nabanggit mo yung importance ng pagpapatawad, pangumpisal. Which is tayong mga Katoliko, naniniwala naman tayo. Ano naman bro, may ipapayo mo dun sa mga kapwa nating Katoliko? Kasi for sure, yung ibang denomination naman, hindi pa nila masyadong tanggap yung pangumpisal sa pare. Mm. So dito muna tayo sa mga kapatid nating Katoliko. Mm. Siyempre marami dyan bro, nagdadalawang isip. Sabihin lahat. Mm. Kasi ang hirap naman Confess. talaga. Halimbawa, kasalanan mo, nakapatay ka ng tao. Di, Mm. di ba? Parang, Mga mortal sins. paano mo ngayon na-encourage bro yung mga kapatid nating Katoliko na talagang lahat ng kasalanan sabihin para talagang absolution. I mean, yung talagang malahat talaga. Oo. Unang-una, syempre, ayun, tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. Yun. So, makasalanan ka. Ngayon, gustong-gusto mo magbago. Mahirap magbago nang ikaw hindi mo inaamin sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. Mhm. So, pag natanggap mo na yon, syempre magsisisi ka, pumunta ka kay Father. So, mangyayari na nga yung pangumpisal. No? Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya na sabihin lahat. Mm. No? Kasi yung pari natin, makikinig lang yan. Yan. May mga pari pa nga nagbibigay ng advice kung ano Oo. yung ginawa mo Correct. para mas maging mabuti ka, para mas maging maayos yung buhay mo. Huwag kang magtitira. Yun, huwag kang mahihiya. Tsaka huwag mong pag-iisipan yung pari na i-chismis Oo, niya. no? Kasi Sabi mo. for sure may batas, lalo na yung mga pare, Oo. pagka chinismis mo yan, talagang mapapasama talaga sila. So hindi talaga mangyari. At syempre, pari yung mga yan, yung hiya na lang nila sa Panginoon. Amen. Para gawin nila yung mga di magandang gawain yun kung talagang lalabas yan. Kasi napaka-importante po na tayo nangungumpisal. Kasi pag tayo nakapangumpisal, syempre, magkakaroon tayo ng penance, no? Mm. Parang yun yung pinakaparusa natin. Pero alam nyo, ang babait ng mga pare, minsan ang bigat ng una, pero pagdadasalin ka ng Ama namin, Our Father. or parang, grabe yung Panginoon. Pinatawad na ako, tinuruan niya pa akong magdasal sa Kanya, at lumapit sa Kanya at huwag mahiya sa Kanya. Amen. No, so, yung po, at yung pakiramdam po ng nakapangumpisal, para kang nagkaroon ng Oo. bagong The best. buhay Papilangan na ka The uli. best Oo, feeling. parang ayaw mo nang magkaroon ng kasalanan Oo. ulit. Gusto mo magkulong ka na lang sa bahay. Parang gusto mo iwasan lahat ng mga kaibigan mo, Oo. bad influence, lahat Tama, ng tama. mga gawain mong hindi magaganda. So, Sobrang gaang sa pakiramdam. sobrang gaan po sa pakiramdam, ang sarap doon mo ma-experience na, grabe, mahal na mahal ako ng Panginoon. Oo. Kasi, hindi siya masyadong maipaliwanag eh. oo, Mahirap i-describe. Basta Basta magaan. mararamdaman mo siya. mararamdaman mo siya, Oo. kaya po, siguro naman, yung iba naman nakapangumpisal na, kailan baka bata pa sila, no? Oo. Or nung first communion, Bawi yung iba kasal. nga, Baka na hindi nila sinabi lahat. pwedeng, bata pa kasi yun eh. So, Oo. hindi natin masyadong pa naiintindihan yung ginagawa natin ngayon. So, ngayon, kung may chance po tayo, yung mga pari naman po, lagi pong welcome yung mga yan. Open yan. Magsabi lang tayo sa kanila na kung pwede po bang mangumpisal. Oo. Hindi Gusto nila po yan. tayo tatanggihan. Yes. Siyempre, bibigyan na lang tayo ng schedule. Mm. Pero yun nga po, mangumpisal po tayo para po mas mabuhay tayo ng naayon sa ating Panginoon at mas sabi nga sa singles, yung mabuhay tayo ng yung best life ever na Best sinasabi. Oo. Na Best dati life. akala mo Best ganito na lang yung buhay pero may mas igaganda pa yung buhay natin. Mm. Amen. Tsaka, Thank you. mga brothers, no? Alam naman natin ang confession, isa yan sa mga sakramento ng Diyos. Ay, oo. Amen. Yung pa Oo. isa. Mm. Kaya,
lahat ng mga kasalanan natin, i-renounce natin sa ating Panginoon. Tsaka, sa totoo lang, yung mga pare nga din nagko-confess din yan. Oo, sila. araw-araw sila. Araw-araw din sila. Araw-araw yung Sila, sila. nag-ano Oo. sila. Kaya, lahat ng mga kasalanan natin, miski maliit man yan, malaki, natin, i-confess din yan natin. Napaka-importante. Tsaka tama yung mga sinasabi niyo mga brothers na magaan sa pakiramdam. Amen. Oo. Tsaka, siguro, marami kasi nagtatanong sa akin, sa atin na tuwing kailan ba magkukumpisal? Meron nagsasabi, once a year, may nagsasabi twice a year, once a month, ganyan, or quarterly. Alam niyo mga kapatid, para sa akin lang naman po, every you commit a sin. Every you entertain a sin. Sa tuwing nakakagawa ka, you confess. Kasi may malapit naman tayong mga parokya dyan, kada syudad, city po natin, puntahan natin. Open naman po yung ating mga simbahan na yung ating mga kaparian po, talagang gustong-gusto nila yan. May kinakausap, matutuwa sila sa iyo. may nagko-confess. Kasi isa yun sa mga sakramento na Diyos na gustong-gusto natin Panginoon, para mag-confess tayo. Amen. So yun mga kapatid, so dako tayo ngayon sa connection, kung ano ba talaga connection ng tatlong binasa natin. Brother Mark, so ano yung connection ng mga readings natin ngayon? Okay, so sinabi nga doon sa ating pinakasimula, no, yung Pentecostes. At yung Pentecostes, hindi siya mangyayari kung wala yung Holy Spirit. Yun. So, yun yung araw na na bumaba ang Holy Spirit, no, at naging mga dilang apoy nga. Nakalagay pa nga sa video. Doon pag sa mga picture, mga nandito sa Kala ko ulo. dati kung ano yun. Oo. Kala ko balahibo. Apoy pala siya, dilang apoy na nagturo para makapagsalita ng iba't ibang lengguwahe yung ating mga apostol. At hindi nga mangyayari yun kung wala yung Holy Spirit. No? So, ganoon din sa second reading, no? Wala tayong pinag-usapan kundi Holy Spirit. Ano yung mga gifts? No? Ano ba yung mga regalo ng Holy Spirit na pwede nating magawa para sa Panginoon na ginagawa rin ng mga apostol, no? At syempre yung ating mabuting balita, yung pa din, hiningahan ng Panginoon ang ating mga apostol at para mapasa kanila yung Espiritu Santo. No? So it's all about the Holy Spirit na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo bilang kapalit niya. No? Kasi si Jesus Christ, physically nakakasama natin. Nakakasama pala ng mga apostol dati. No? So tayo naman, na-experience natin yung presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. No? Kaya nga sinasabi ko po kanina na laging present ang Holy Spirit. Ano man yung emosyon mo, minsan kasi iniisip natin, ang layo ko sa Panginoon. Tayo lang po yung nakakaramdam nun. Pero actually po, naandyan lang siya. Tayo lang yung nahihiyang lumapit. Tayo lang yung nahihiyang mag-approach kasi pakiramdam po natin, hindi tayo worthy. Hindi tayo karapat. Tayo yung natanggi. Tayo yung natanggi. Kasi nga, nakagawa tayo ng mali. Feeling natin, ang dumi-dumi natin. Feeling natin, wala na tayong karapatan. Para ang kapal na mukha natin na lumapit sa Kanya. Pero hindi po yung tinitingnan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po siya lagi lang naandyan eh. Tayo lang yung kailangang makarecognize o maging aware na siya inaandyan. Kasi nga parang pag minsan nakagawa tayo ng kasalanan or sobrang ang dami nating kasalanan, piling natin mag-isa lang tayo. Hindi po yun totoo. Lagi po tayong tinatanggap, lagi tayong nilalapitan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Holy Spirit. At lagi siyang open, lagi siyang naandyan basta tawagin po natin siya. Ang problema lang po kasi sa atin, ma-pride tayo. Hindi tayo nahingi ng tulong. Hindi tayo siguro nga kasi feeling natin hindi tayo karapat-dapat. Hinahayaan lang natin. So tanggalin po natin yung pader na yun. So, sabi nga doon sa pagbasa natin kanina sa mabuting balita, yung nakapinid na pinto pong yun, tanggalin natin. Papasukin po natin yung ating Panginoon. Amen. Basta po maging open lang tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon.
nasabi ko lang po sa inyo, magbabago po talaga yung inyong buhay. Yes. Amen. Kami, buhay na saksi kami doon. Hindi po sa sinasabi ko magiging perfect Oo. yung buhay. Wala Walang na. May mga challenge, may mga problema tagal. Minsan mas matindi pa po. Oo. Ang difference lang po noon, may kasama tayong Panginoon Oo. na tumutulong po sa atin. Amen. At yan po yung Holy Spirit na talagang ipinakita at ibinigay sa atin ng ating Panginoon para maging gabay at kasama po natin sa ating buhay dito sa lupa. Amen. Amen. Okay, so yun, ang ganda ng mga pagbasa Amen, natin amen. ngayon, no. Grabe yung Pentecostes, no. So, ngayon naman, syempre, sa lahat ng natutunan natin, paano naman natin 'to i-apply sa ating buhay? So, Yes. Brother Fernan, paano yung application natin? Well, sa akin, gusto ko sanang bigyan ng pansin dito yung gift of tongues na na-receive kanina nung sa binasa natin, na-receive ng mga apostol. No? So, yung gift of tongues na yun, mga kapatid, yung makapagsalita sa iba't ibang lingwahe. Siyempre, ang purpose naman talaga nun is to evangelize to the ends of the earth. Amen. No? Galing. Kaya nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe para lahat ay makausap, hindi ba? So tayo mga kapatid, meron din tayo nun, no? Pwede rin tayong makagamit nun, no? So paano natin yun ipapakita na gusto natin magkaroon ng gift of tongues? So ang gift of tongues, mga kapatid, kung minsan hindi lang siya yung kaya mong magsalita ng iba't ibang lingwahe. Yes. No? Mag-umpisa tayo doon sa pinaka-basic na pwede natin gawin. Kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob, Amen. no? Para mag-testify sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi tayong lahat, mga kapatid, we are all called to be witnesses, no? Yes. Maging saksi. Ikalat ang mabuting balita ng Panginoon. Ang gift of tongues, mga kapatid, hindi lang siya magic na makakapagsalita ka ng iba't ibang lingwahe. Ito, mga kapatid, yung lakas ng loob para makapagsalita. Amen. Ito, yung bigla ka na lang, ay, kailangan kong sabihin to. Ay, kailangan kong i-share to. Nagkaroon ka ng gift of tongues. Yes. No? Hindi ibig sabihin na bigla ka na lang magpe-French, magje-German, o kung ano mang salita na yan. Kundi, bigla kang naging willing. So, para ma-receive mo yun, kung interesado ka talaga, mga kapatid, na magkaroon ng gift of tongues na na-receive ng ating mga apostol, ito yung sinasabing, i-practice mo. Practicein mo para lumabas. So, paano yun? Eh, di dapat, tuwing may pagkakataon ka, isi-share mo si Lord. Tuwing merong event, no? Tuwing merong gathering, no? Tuwing kaharap mo yung mga magulang mo, yung asawa mo, yung anak mo, mga kaibigan mo, dapat hindi ka nahihiya o di kaya gagawan mo ng paraan para maisingit mo yung pagpapapuri mo sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga ano ba yung isang kwento na dapat lagi kang ready meron? Ano ba yung isang kwento na dapat lagi mong baon bilang ikaw ay misyonaryo? Amen. Ito po yung kwento ng pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Yes. So tuwing may sharing at tinawag ka, Brother Jay, mag-share ka naman. Hindi na pwede ngayon sasabihin mo, hindi muna ako. Kasi imposibleng wala. No? Kailangan nga may baon-baon mo lagi yung kwento na yun. So meron. No? Tuwing tatawagin ka, tuwing may pagkakataon na ipapakita mo sa mga tao kung gaano kagaling ang Panginoon sa buhay mo, kung ano yung pag-asa na nakukuha mo sa Kanya, yung kapayapaan na ibinibigay niya sa buhay mo, huwag mong papalampasin. Dapat lagi kang ready na maging witness. Amen. Amen. Praise God. Okay, ngayon naman, mga kapatid, pakinggan naman natin yung magiging application ni Brother J. Yes, oo. Tingin ko mga 3 Sundays o 3 weeks na tayong ang topic ay Holy Spirit. So dahil ngayon ay kaarawan ng simbahang Katolika, pagdiwang din natin na hanggang ngayon ay ginuginita pa rin natin yung
yung Pentecostes. Oo. Na ang banal na Espiritu Santo na hanggang ngayon kasama natin siya. Amen. Oo. Alam niyo mga brothers, kaya siguro binaba ni Jesus ang banal na Espiritu Santo sa mga apostol. Yun, di ba? Nag-form siya hindi lang apoy. Para makasama natin si Kristo, hindi man natin nakakasama physically, by Spirit. Alam naman natin ang banal na Espiritu Santo ay iisa lamang. Noon pa man, sabi ko kanina, sa Panginoong Diyos natin, noon pa man, merong Holy Spirit na. Nung nabubuhay si Jesus, kasama na din niya yung banal na Espiritu Santo. At ngayon, ibinaba sa atin yung Holy Spirit na yan. Pero yung mga sinabi kong yon ay iisa lamang ang Diyos. Iisa lamang sila. Kaya sa ating Katoliko, sinasama natin sa ating antanda yung sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Lagi po nating ginagawa po yan lalo na pag tayo nagdadasal. No? Hindi ba natin nakikita yung Holy Spirit bagamat nararamdaman natin siya? No? Ang Holy Spirit, kasama natin yan araw-araw, oras-oras, minu-minuto. No? Kaya mga brothers, mga sisters, no, kapag tayo ay nasa trabaho, saan man tayo naroroon, tawagin lang natin yung banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo po kasi, siya yung gagabay sa atin araw-araw. Amen. Ang banal na Espiritu, siya ang magbibigay pag-asa sa mga problema or kadiliman ng buhay din natin. Ang banal na Espiritu, siya ang magbibigay linaw kung ano ba talaga yung problema natin na pinagdadaanan. Kaya humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu Santo. No? Makikita naman natin at maramdaman natin kapag wala ang Holy Spirit sa atin. So, paano natin mararamdaman pag wala yung Holy Spirit sa buhay din natin? Una, pag nakakaramdam tayo ng kababaan ng pananampalataya. Kumbaga, sinisisi na natin ang Diyos pag may problema dumadaan sa atin, na paulit-ulit ang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. No? Ito, pag tayo ay nagiging mainitin na ulo, madalas sa atin yan, hindi maiwasan yan. Yun yung walang Holy Spirit. No? So, paano natin makikita, maramdaman na nasa atin yung Holy Spirit? Yung mahal na mahal natin yung mga kaibigan natin, yung mga anak natin, sobrang mahal na mahal natin, yung asawa natin, pati yung ibang tao, miski kagalit, no? Yung mahal na mahal natin, yung kagalit natin. So, ibig sabihin, nasa atin yung banal na Espiritu Santo. Tulad nga na sabi ko kanina, kung saan man tayo, kung saan man ako magpunta, lagi nating tawagin yung Holy Spirit. Alam niyo mga brothers, may share ko, ang aking prayer time, araw-araw is alas 7 ng umaga. No, bago ako magsimula ng mga gawain ko, lagi kong sinasama sa aking dalangin na Holy Spirit, samahan niyo ako. Kasi ako ay nagluluto. Nagsiserve ako ng mga pagkain sa ibang tao. Parang sinasabi ko sa Holy Spirit, pasarapin niyo yung aking lulutuin. Sarapin niyo ang aking mga ititindang pagkain. Ganyan. So, alam niyo mga brothers, hindi ko maramdaman yung pagod. Oo. Amen. Hindi ko maramdaman yung pagod physically, pero nakakagawa pa ako ng ibang gawain. Katulad kahapon, ang dami kong pinagserban ng pagkain. After lunch, nakapamalengke ako. Tapos, bandang kinahaponan, naka-sit-in pa ako ng household nila Greg. Oo. Inabot ko ng brownout. Brownout, oo. Hindi ko naramdaman ng pagod. Naramdaman ko na lang yung pagod, yung yung talagang oras ng patulog na sa gabi. Yung mga alas 9 ng gabi, tapos gigising na naman ng umaga. Yun, pag nasimulan natin sa panalangin, katulad ng binabanggit ni Bro Mark nung mga nakaraan, pag sinimulan mo yung araw mo ng isang panalangin at tinatawag mo yung Holy Spirit, hindi ka natatalban ng mga negatibo, sa mga naririnig dyan sa mga paligid mo, mga aberya, sa mga napapanood mo sa Senado, sa TV, di ka na maapektuhan. Kumbaga, mas mapapagdasal mo pa sila. Amen. Kasi nga nasa iyo yung Holy Spirit.
Kaya mga brothers, mga sisters po na nanonood yan, so tulad din po ng pag-apply ko sa buhay ko, hingi lang tayo ng gabay sa Holy Spirit kasi andyan lang yan. Kasi binabana ni Jesus, ni Jesus, ang Holy Spirit sa mga apostol na hanggang ngayon laganap na po siya sa buong bansa. Tuwagin niyo lang po siya, andyan po siya, gagabayan kayo. Amen. So okay, so para sa iyo, Bro Mark, paano mo naman din siya ma-apply itong mga pinag-usapan natin ngayon? Okay, so isa sa mga napag-usapan natin kanina ay yung tungkol sa pagpapatawad. No, so doon ako focus, no. So tayo, siyempre pag tayo nasaktan, no? Lalo na kung talagang sobrang sakit, no? Talagang magsasara yung puso mo eh. Talagang sinasabi nga kanina, yung nakapinid na pinto, talagang mangyayari yan. Oo. Talagang maglalagay ka ng boundary kasi ayaw mo nang maulit na masaktan ka. No? So, doon na darating yung point na parang hindi ko na siya kilala. Kahit kailan, ayoko na siyang makita. Pwedeng hindi na kami magkaibigan kahit kailan. So, na lang. civil na lang kami. O pwede nga kahit, basta ayoko na lang siyang makita. Ganun tayo magalit. No? Nangyayari sa atin yan. Na pag sobrang nasaktan tayo, talagang gusto nating makalimutan lahat. At yun na yung nagiging dahilan ng pagiging malungkot natin. Na hindi tayo nagiging sobrang masaya. Nagiging 100% happy kasi nga alam natin sa sarili natin na meron tayong kinikimkim na galit na puot. No? So, tayo tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na magpatawad. Hindi naman po ibig sabihin na nagpatawad ay babalik yung dati mong relasyon, no? Na magiging close kayo ulit, na parang walang nangyari. No? So, yung pagpapatawad po, para po sa atin yan. Yes. Na tayo ay makawala mula sa mga galit, mula po sa ating mga puot. At hindi naman po kailangan hintayin pa natin na humingi ng sorry yung nakagalit sa atin. No? So, pwede po natin silang patawarin ng, siyempre, pagdadasal po natin sila na Lord, kayo na pong bahala sa Kunin niyo na po siya. kayo pong bahala sa kaibigan po na to, nasaktan niya po ako. Pero ngayon po ay pinapatawad ko na po siya. At kung ayun, magkaharap man po kami sa future ay hindi na po galit yung maramdaman ko. Amen. Kasi yun yung magiging way para ikaw truly maging masaya. Kahit sino pa yung naging kagalit mo, kahit sino pa yung naging nakatampuhan mo, yun yung magiging way para yung mga gusto mong gawin ay magawa mo talaga kasi wala ka nang binabalikan sama ng loob. Amen. Wala nang mga boundaries, no? At yung sinasabi sa natin kanina na yung ating Panginoon, kahit gaano pa katigas yung ating mga puso, kahit gaano pa sakit yung ating naramdaman, kayang-kayang palambutin ng Panginoon natin yan. Amen. Kayang-kaya niyang baguhin yung puso natin yan. Correct. At pag hinayaan natin ng ating Panginoon na gawin yun, nasabi ko po sa inyo, gagaan po ang inyong buhay, gagaan yung inyong pakiramdam. Yes. At syempre po, yung sinasabi nating emosyon, talagang gagaan talaga yung mga mawawala yung mga galit talaga natin fully. Kasi binigay mo na kay Lord eh, no? Yun nga, minsan hindi naman natin kailangan makipag-usap pa sa kanila para pag-usapan yung pagpapatawad. Pero pag ito po ay itinaas natin sa ating Panginoon, hayaan na po natin siya yung magdala ng mga pangyayari pong iyon para ikaw makapamuhay ka na fully para yun nga, sa ikasasaya mo at para sa ating Panginoon. Amen. So hayaan lang po natin na ma-experience natin yung buhay na walang galit, no? Na walang puot, na walang tampo. Kasi parang ang hirap nga naman na minsan may iniiwasan tayong tao, no? Na hindi tayo makapunta sa lugar kasi may kagalit tayo doon. No? Pero kung tayo po ay marunong magpatawad, kaya nating ngumiti kahit saan tayo pumunta. Kaya nating bumati kahit sino pa yung mga kasama natin. Yes. At yung pa yung magiging way ng Panginoon para mapakita sa ibang tao na ikaw kahit nasaktan ka nila, okay ka pa din. Yan. At magtataka sila bakit nagagawa mo yun. At ikaw pwede mong i-share na
dahil sa ating Panginoon, kaya ko kayo napapatawad. Yes. Amen. At itong ginagawa kong to, hindi lang para sa Panginoon, kundi para din sa akin din. Kasi ayokong masira at ayokong mabuhay habang buhay nang ako ay nagagaling na langit. Amen. Yun, ang kabutihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad. Maraming salamat Yun, oh. mga kapatid. Thank you. So ito, nakaisang episode na naman tayo mga kapatid. Maraming salamat sa muli sa pagsama nyo sa amin Praise God. na pag-aralan ng ating mabuting salita. So kung nagustuhan nyo po yung mga kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral mga kapatid, please like, share, and subscribe. At nang sa ganun, matulungan nyo naman kami na maikalat yung mabuting balita ng ating. Amen. Yes, oo. So, ayun, nakasumbrero na ako. Kasi yung last episode mo, anyog yung ulo ko. Akala ko bro, durian. Sabi ko, yung last episode pinanood ko, parang nyog yung ulo ko So, yun mga kapatid. So, meron po diyang comment section. So, kung ano po yung mensahe sa inyo ng Panginoon, Amen. o yung napulot nyo sa aming tatlong mga brothers kong ito, i-leave nyo dyan yung message na yan. Tapos, kung may mga greetings or shoutout, pabate, ibibigkas po namin yan sa mga episodes po namin. Amen. Meron din po kaming FB page, Usapang Tinapay Podcast. So, pa-follow, pa-like na lang din po, comment din po kayo dyan. At subscribe na rin din po kayo mga kapatid. Amen. Amen. So, grabe yung mga natutunan natin ngayong episode na to, no? Tungkol lahat sa Holy Spirit. Mm-hmm. At tungkol sa birthday. Yes. O yung pagkakasilang ng ating simbahan. Ng Pentecostes. No? So, syempre, ng ating Panginoon, hindi yan mawawalan ng ituturo sa atin. Kasi next week, may panibagong episode. Mhm. No? So, for sure, marami ulit ihahanda ang ating Panginoon Amen. para tayo mas mapalapit sa Kanya sa magitan ng ating mga pagbasa o Amen. ng Kanyang mga salita. So, kita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. At syempre po, i-flag ko na rin po yung parating po namin Christian Live Seminar. Yeah, malapit Amen. na. Team leader po namin, si Brother Fernand at saka si Sis Irish. So, hintay lang po kayo sa mga iba pang details. Pero, ang sure po na schedule po niyan ay sa June 28, It is a Sunday. 2026. Sunday. Oh, okay, so nag-give na po ako ng mga liquid products, no? Meron po tayong dishwashing liquid, hand soap, pet shampoo, tsaka car shampoo. So, ang pangalan po niya ay Eloise liquid product. So, PM message lang po kayo sa akin para po experience nyo. Ayan, pwede po kayo mag-comment dyan. At ako na po yung magme-message sa inyo. Napakamura lang po. Yes. Napakamura lang. Napakabango So, pa. amen. At lagi po nating tatandaan, Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Bye!